what is up? It's Chris Dan Airsoft. So here with me is the Double Bell High Kappa 5.1 304A model. So di na natin papatagalin, i-unbox na natin tong bago nating unit. So upon the box, yan, makikita naman natin na every time na double bell units yung ipapurchase natin, meron siyang kasamang hard case. Lagi kasama yan sa mga double bell units. So upon unboxing this case, once na in-open natin, yan. So upon unboxing, decent naman yung foam niya, kaya protected yung mismong unit. Then isa-isahin natin yung laman ng unit, laman ng case. Then tsaka natin napakita lahat yung mismong unit. So upon opening this case, lagi kasama sa John Wick, katulad ng nasa movie, na Continental card. So hindi naman natin magagamit yan. Na Continental coin. Yan. Every time na pagpa-purchase kayo ng John Wick na model, lagi kasama yan. Then always yan sa double bell, lagi merong extra loading nozzle. Hindi rin mawawala sa kanila ang cleaning rod. So dito sa mismong unit na to, this is the Sun Viper or John Wick 4 Sun Viper. Wala talaga siyang iron sight. So talagang kumbaga required kang makapaglagay ng MOS or optic system. So kaya meron siyang kasamang pinaka plate, yung plate ng paglalagyan ng iyong optic system. So wag na natin patagalin, ito na yung mismong unit. So yan, pakita lang natin siya. Quick specs lang din tayo. Then try na rin natin siyang i-check yung FPS niya. So again, this is the Double Bell 304A or John Wick 4 Sun Viper. So yan. So full metal siya. Ang slide niya metal. Ang lower frame metal din, naka-staple din. Yan. Medyo magaspang yan, sarap sa grip niyan. Then hindi siya threaded outer barrel pero naka-compensator siya. Naka-compensator. So hindi ko sure kung tawag dito sa ganito is island barrel. Pag merong kita yung barrel dito sa may slide. Not sure ako, comment down nyo kung ano yung mismong tawag doon. Then adjustable naman ang trigger system niya. Then naka-magwell na rin siya. Yan, meron pang Taran Tactical Innovation na markings, TTI markings. Yan. Yan, tapos dito sa other side makikita nyo yung Sun Viper, then TTI logo again. Naka front and rear serration na rin siya. Then under rail for attachment, kung gusto nyo maglagay dito ng flashlight or laser, pwede rin. Naka-ready na yung under rail attachment niya. Then yan, ambidextrous pala ang selector switch niya. Ang safety switch pala. Yan, pwede nyo dito siyang pindutin yung safety switch. Pwedeng sa other side pag ambidextrous. Yan. So ang magazine nito is High Kappa magazine. Ang base plate niya is metal. Metal din tong pinaka tawag dito, magazine niya. Mag-lip usually naman talaga is plastic yan. Then I think this is a 26 rounder magazine. Hindi ko pa siya na-try punuin kasi every time na gumagamit ako ng airsoft, hindi ko sinasagad yung limit niya kasi masyadong pwersado yung spring. Nagkakaroon ng mataas na tension dito sa mag-lip. Bumibilis yung wear and tear niya. So yan. So this is the John Wick 4 Sun Viper. Ganda. Isa sa mga pinaka smooth slide na unit. So try natin yung FPS niya. So ngayon, i-try na natin yung FPS check niya ng John Wick 4 Sun Viper. Naglagay lang tayo ng konting BBs, then nag-charge lang tayo ng green gas. So usually ang recommended ko na green gas gamitin is yung 12 kg na pop dyno.
Kasi minsan may mga nagtatanong kung okay ba gamitin ng 14kg. Pwede naman, pero lagi ko nga sinasabi na mabilis yung wear and tear ng mga internal parts. Lalo na kung mga hindi reinforce yung internal parts ng unit nyo, madaling masira. Kaya mas recommended ko ang 12kg. So, try na natin. So, reading natin, 00. Okay, lock and loaded. Test fire on John Wick 4 Sun Viper. First try. 286. Not bad, okay na rin siya. Ang lakas ng blowback niya. 283. 281. 283. So consistent yung FPS niya. Then last time tinry ko siya, nag 300 siya. So nakadepende siya sa temperature ng lugar kasi dito sa pinag-aanuhan ko is malamig. Once na malamig yung lugar, bumababa yung FPS ng unit. Pag mainit naman, tumataas siya. May times din na bumababa. So nakadepende yan sa temperature ng location nyo. So nag-slide lock na siya. It means wala nang laman. Release the magazine, release the slide, then yung hammer para hindi na-stress tong pinaka assembly niya. Yan. So again, this is the John Wick 4. So sulit ba siya? So masasabi ko sulit na sulit ang unit na to. Sobrang ganda niya. Yan. Sa FPS naman niya, okay din naman siya. Typical na FPS ng mga mid-range and low budget, budget meal na mga unit. So, yan. Tsaka, ang daming freebies na kasama sa kanya, kaya sulit na sulit siya. So, again, thank you for watching.